Ayan na! Bang! Kinana o inatake nga dito si Boruto ng panibagong nilalang na hindi pa nga malaman ang pagkakakilanlan. Baon nga sa pader itong si Boruto. Bang! At syempre bukod nga dyan ay may lumitaw pa nga dito ng mga panibagong halimaw na ang isa nga dito ay nakalutang sa ere at ang isa naman dito ay lumalakad na nga papalapit sa kanila, habang ang isa naman dito ay natatakpan nga ang itsura nito na tipong parang wangis nga rin ng isang lalaki. Kashin Koji muli ngang pinakita dito at may mga sinabi nga ito dito kay Boruto. Boruto humingi ng tawad kay Sasuke dahil nga mukhang kinakailangan pa nga daw nito na maghintay ng matagal. So ilan nga lang yan sa mga pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 4. So tara na nga mga pare ko at ating alamin ang buong pangyayari. So bali nga ang first panel natin para sa chapter na ito ay itong ang continuation dun sa nakarang chapter, which is itong si Code. Napagbalik nga nito sa kanyang base ay nakita nga nito ang Ten-Tails na halos nangayayat nga ang katawan nito na parang naubusan ng buong chakra. Na kaya nga dahil din sa bagay na yan ay dito nga naalala ni Code yung mga sinabi sa kanya ni Boruto na nag-iba na nga daw ang itsura ng Ten-Tails dito dahil nga daw sa kagagawan nitong ni Code na tinansform nga daw nito ang halimaw na to. At kaya habang may oras pa nga daw si Code ay pag-uubusin na nga daw nito yung mga halimaw na yon, which is ang mga Clawgrimes, or else mas mapanganib pa nga daw ang pwedeng maidulot nito sa hinaharap. At kaya matapos nga maalala ni Code yung mga bagay niya na sinabi sa kanya ni Boruto, dito nga ay kanya nga ring sinabi na paano nga daw naging threat o banta ang mga Clawgrimes samantalang paglamon o pagkain lang naman daw ang ginagawa nun. So habang pinagtatakangan ni Code ang mga bagay na yan, dito naman sa kasunod ay lumipat nga ang panel dito kay Boruto na ito nga ay nagfo-focus upang makapag-teleport nga siya ng maayos doon sa palakang iniwan niya sa bulsa ni Code, na sinasabi naman dito ng palakang nasa balikat niya na magmadali na nga daw itong si Boruto dahil wala na nga daw silang natitira pang oras, na isinagot naman sa kanya dito ni Boruto na kung pwede manahimik na nga muna daw ng saglit itong palaka dahil lalo't hindi rin naman daw siya ganung kagaling tulad ng kanyang lolo na si Minato. So yun mga pare ko yun, no? Tama naman si Boruto dito. So habang kinakausap nga din ni Boruto itong palaka, dito nga rin napatanong si Kawaki na sino nga ba daw ang kinakausap nitong ni Boruto, at kaalinsabay nga din yan na mahanap na nga ni Boruto ang lokasyon ni Code. Ang next panel naman dito na pinapakita guys ay heto na. Gumamit na nga ng Flying Thunder God technique itong si Boruto at nag-teleport nga ito sa lokasyon na kung nasaan nga itong si Code. Laking gulat nga dito ni Code na papaano nga ba daw nagawa ni Boruto ang bagay na yan. Papaano nga ba daw siya nakapunta agad sa lugar na to, na sinabi naman sa kanya dito ni Boruto na nasaan na nga daw ang Ten-Tails, na siyang ikinagulat naman dito ng palakang kasama nila na sinasabi na imposible nga daw dahil kani-kanina nga lang daw nandito pa nga daw ang Ten-Tails. Bakit bigla na nga lang daw itong nawala dito? Lalo't base nga din sa makakita natin ngayon yung mga Black Rods na nga lang ang natira dito at nawala na nga din dito yung Ten-Tails na nangayayat na nga ang katawan. Pero sa kabilang banda ay iniisip nga ng palaka dito na mahirap nga din naman daw isipin na transport o nilagay ni Code sa ibang lugar ang Ten-Tails nang wala man lang kahina-hinalang mga galaw, na malamang nga daw kasi nakapag ginawa nga daw ni Code yun malalaman at malalaman din naman daw agad din nila yun. So habang nagtataka at nag-iisip nga sila dito, dito naman sa kasunod na panel guys ay heto na. Pinapakita nga itong panibagong karakter, nakakaiba nga ang itsura nito at ang ito nga ay nakatitig mismo kay Boruto. Na dito naman sa kasunod na panel pinapakita na sinasabi nga ni Boruto na mukhang huli na nga daw ang lahat dahil nga dito pinapakita rin na itong kasama nga ni Code na si Bug ay naging isang parte nga ng isang puno, at dahil nga rin sa gulat dito ni Code na nangyari sa kanyang kasama na si Bug, dito nga sinabi o pinaliwanag din ni Boruto kay Code na itong Bug nga daw na tinutukoy niya na siyang naging isang puno ay hindi na nga daw itong si Bug mismo, dahil ngayon nga daw itong bagay nga daw o nilalang na nakikita na nila ngayon ay siyang tinatawag na nga daw na isang Shinju. Men, napakaangas nga ng tindig ng halimaw na to, na yung itsura pa nga nito parang isang grandmaster na susubukin ka nga sa iyong lakas. And speaking na susubukin ka nito sa iyong lakas, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay heto na. Agad-agad nga rin kumilos itong kalaban na ito nga ay umatake at pasugod na nga ito kay Boruto, at mula nga rin dyan ay heto na. Bang! Talsik nga silang dalawa dito at ibinaon nga nitong kalaban itong si Boruto sa pader. Bang! Aray ko! Pero mabuti na nga lang at agad nga naka-recover dito si Boruto na naiharang o naisangga nga agad nito ang kanyang kamay, na habang sinasabi naman itong Shinju na pumunta nga ba daw itong si Boruto mismo upang ipakain na nga ba daw nito ang kanyang sarili. Nakalinsabay nga din yan dito nga biglang pumorma na nga din si Boruto na lumikha nga agad ito ng kanyang jutsu, at ito ay naglabas ng lightning release upang koryentehin nga ang buong katawan dito ng isang Shinju. Ngisay-ngisay nga ito mga pare. Pero syempre di rin natin akalain na makunat nga talaga itong halimaw na to, at agad nga rin itong naka-recover at nakalikha pa ng kanyang ganting salakay na ang ito nga ay huhulihin at lalamunin na nga si Boruto. Pero dahil nga marunong na nga rin gumamit ng Hiraishin si Boruto, mula nga dyan dito sa kabilang panel ay heto na.
Biglaan na nga lang din nawala sa pwesto itong si Boruto at bigo nga itong Shinju na mahuli siya dahil nga si Boruto ay nagawang makapag-teleport doon sa tabihan ni Code. At dahil nga din sa teleportation na yan, dito nga sinabi ng kanyang kalaban na Shinju na tricky nga daw ang jutsu na ito na ginagamit ni Boruto na kanyang pinang-teleport. Nakalinsabay naman yan, dito nga makikita din natin na itong si Code ay namimilipit na nga sa sakit dahil nga sa ginawa sa kanya ni Boruto na iniwanan nito ng epekto ng Uzuhiko Rasengan. At kaya nga dahil din dyan tinanggal na nga rin ni Boruto ang epekto ng kanyang Uzuhiko Rasengan na nanatili nga dito sa katawan ni Code. At bilang kapalit ng pagtanggal ni Boruto ng Uzuhiko niya kay Code, dito nga sinabi ni Boruto kay Code na tulungan nga daw siya neto dito sa kanilang kalaban. Na dito nga tinanong na nga ni Code dito kay Boruto na ano na nga ba daw ang nangyari sa Ten Tails. Na yung sinabi nga daw ni Boruto patungkol kay Bag na ano naman daw ang kanilaman yun sa pagiging puno. Na isinagot naman sa kanya dito ni Boruto na hindi lang naman daw si Bag kundi pati nga daw ang ibang tao na nakana ay naging puno na nga rin. At syempre habang nag-uusap at naghahanda nga ang dalawa dito, kaalinsabay nga din yan dito nga ay may bigla silang naramdaman na panibagong chakra. At mula nga dito sa itaas ay makikita din natin ang panibagong nilalang na ang ito nga ay may sinasabi pa patungkol nga daw sa buhay dito sa planetang ito. Na ang buhay nga daw na nawala o namatay sa planetang ito ay sumisipsip nga daw ng chakra ng lahat ng may buhay. Sila nga daw ang mga Shinju na gumawa ng chakra fruit na originally ayun nga daw ang kanilang mga instinct na idinagdag naman ng nilalang na to na sinabi niya kay Code na parang medyo na-degenerate nga daw sila sa pagkamulat na kaya dahil nga daw kay Code nagkaroon nga daw sila ng sariling pag-iisip o sariling pagkatao. At habang binabanggit nga niya ang mga bagay na yan dito nga may bigla na naman pumasok na panibagong nilalang na habang ito nga ay papalapit na nga din sa kanila na sinasabi nga din nito kay Code na sayang nga daw talaga ito dahil kung muli nga daw iisipin na kahit ano nga daw ang maging kalooban o kagustuhan nga daw ni Code lagi nga lang daw itong nauuwi sa pagiging payaso na ginagamit na nga lang daw siya ng kung sino man para sa katatawanan. At kaya nga dahil din sa mga pangyayari niyan na sunod-sunod na nga lumilitaw dito ang mga Shinju dito nga sinabi na nga rin ng kasama nilang palaka na hindi na nga raw maganda ang mga nangyayari dito at kaya mas maigi na umalis na nga muna daw sila Boruto at gumawa na nga lang muna daw sila ng mga panibagong plano. At kaalinsabay nga niyan dito nga may bigla na naman lumitaw na panibagong Shinju at ang ito nga ay parang member ng My Chemical Romance. So long and good night. So long and good night. Anyway guys, matapos nga niyan lumipat naman ng panel dito kay Kawaki at Shikamaru na dito nga ay mukhang sinasaysay ni Kawaki ang mga nangyari na si Boruto nga daw ay mukhang na-master na neto ang space-time jutsu dahil bigla na nga lang daw itong nawala sa harapan niya. Wala nga rin daw idea si Kawaki kung saan nga daw pumunta si Boruto dahil bigla na nga lang daw talaga itong nawala matapos nga rin daw na makawala ni Code sa kanila. Na kaya nga dahil din dyan dito nga itinanong ni Shikamaru na kung magkagayon man daw maaaring ang ibig sabihin nga ba daw ni Kawaki na maaaring ang layon nga ba daw ni Boruto na pagpunta dito sa Konoha ay dahil nga ba daw kay Code. Na siyang isinagot naman dito ni Kawaki na maaaring si Boruto nga daw parang may inilink dun kay Code dahil nga matapos nga daw mawala ni Code napansin nga daw ni Kawaki na parang may kinakausap si Boruto pero masasabi nga daw niya na hindi nga daw yun galing sa sensory unit na idinagdag naman dito ni Shikamaru na yung patungkol nga daw sa sensory unit ay mind transmission naman daw yun na namomonitor at kaya malalaman nga daw agad nila yon kung may nag-i-spy nga daw sa kanila or kung may tumutulong nga ba daw kay Boruto. At habang patuloy nga ang usapang yan biglang sumingit dito o pumasok si Sarada na bigla nga nitong sinabi na nakakatawa nga daw ang kanilang mga hinala samantalang simple lang naman daw ang mga bagay-bagay na nagumpisa nga daw sumalakay si Code sa Konoha at pumunta nga daw si Boruto upang itaboy lang si Code. Nahalata naman daw yun sa kanilang pinag-uusapan at kung gusto pa nga daw nila pwede pa nga daw nilang ikumpirma yon kay Ada. Nasagot naman sa kanya dito ni Kawaki na hindi nga raw naiintindihan ni Sarada dahil kahit ano pa man daw ang motibo ni Boruto isa pa nga rin daw kalaban si Boruto na isang Otsutsuki na kinakailangang tapusin. Na isinagot naman sa kanya dito ni Sarada na yan pa nga daw ang tunay na nanggaling pa nga daw ang salitang yan mismo dito nga rin kay Kawaki which is isa nga rin daw na Otsutsuki na inirebat naman agad dito ni Kawaki na isa nga daw siyang Otsutsuki na papas lang nga din daw ng isang Otsutsuki. Ang kapangyarihan nga daw ni Kawaki ay nang-exist nga lang daw para kumitil ng isang Otsutsuki at kapag nagawa na nga daw ni Kawaki ang bagay na yun masaya nga daw siya natapusin ng kanyang sarili dahil gagawin nga daw talaga ni Kawaki kung anong kinakailangan at kaya sana naunawaan nga daw yun ni Sarada. Na isinagot naman sa kanya dito ni Sarada na muli nga daw niya sasabihin dito kay Kawaki bilang isang ninja nga daw ng Konoha at bilang isang naghahangad nga daw na maging Hokage hindi nga daw niya hahayaan si Kawaki na pangunahan ng Konoha. So dahil nagkakainitan na nga itong dalawa dito nga sumingit na nga rin si Shikamaru at sinabi nga nito na tumigil na nga daw sila. Honest na nga daw na kung gusto nilang bisitin o galitin ang current Hokage. At kaya nga dahil din yan tumahimik nga itong dalawa na idinagdag na nga rin dito ni Shikamaru na kamusta na nga ba daw yung mga minention nila na naging puno. Ano na nga ba daw ang nangyari dito kasama ng mga Claw Grimes? Sinusubukan nga ba daw ng mga
to na gumawa ng gubat na isinagot naman dito ni Sarada na siya nga raw ay hindi sigurado pero sa kanyang palagay nga raw na yung mga nabiktima nga daw na naging puno ay mukhang buhay pa nga daw ang mga ito. Kaya kinakailangan nga daw nila na maisalba agad. Lalo't base nga daw sa kanyang mga narinig patungkol kay Boruto mukhang may nalalaman nga daw ito kung paano ay maisasalba ang mga naging puno. Na kaya muling pumasok nga sa isip ni Shikamaru na mukhang yun nga rin daw ang dahil kung bakit hinahanap niya o hinahabol niya si Code. Dahil regardless nga daw sa motibo ni Boruto, wala nga daw duda na si Boruto at Code ay may masamang intensyon sa isa't isa. At kaya dahil threat o banta naman daw si Code sa Konoha, mas maigi na nga daw na makipagtulungan nga daw sila kay Boruto para mapabagsak nga daw si Code. So yun nga mga pare ko mas magandang desisyon nga yun na makipagkampihan na nga lang din sila kay Boruto, lalo't sa purpose na mapabagsak nga si Code. At mukhang yun din naman daw kasi ang layon ni Boruto. And anyway guys, matapos nga ang mga pag-uusap na yan, lumipat nga ang panel dito o bumalik nga ang panel dito kay Boruto. At dito nga makikita din natin na pinormahan nga agad ni Boruto itong isang Shinju, habang sinabi naman sa kanya dito ng kasama niyang palaka na ano nga ba daw ang ginagawa nitong ni Boruto. Nabigo na nga daw siya sa pag-ambush at kaya tumakbo o tumakas na nga daw itong si Boruto. At kaya nga dahil din dyan dito nga inunahan na nga si Boruto ng atake ng isang Shinju at ang ito nga biglang lumikha o nagpalabas ng lightning release, habang sa kabilang banda dito nga naglabas naman si Boruto ng kanyang Rasengan at mula nga dyan dito nga makikita din natin, ayan na, bam! Sabayang Rasengan nga ni Boruto at isang lightning release nga dito para kay tropa. Lumikha nga din ito ng malakas na pagsabog habang pinapanood nga sila dito ng mga ibang Shinju. At nang magbaklasan na nga ang sabayan dito nila Boruto, dito nga biglang pumasok ang isang Shinju at inatake na naman si Boruto na matagumpay nga nito na napigilan ng kanyang katana, habang ginamitan nga agad si Boruto dito ng earth release na dahilan upang mahirapan nga siyang makagalaw. Nakaninsabay nga niyan papalapit na nga rin sa kanya dito ang isang Shinju at kaya nga dahil din dyan dito na nga humingi ng tulong itong si Boruto kay Code. Pero sa kasamaang palad sinabi nga lang sa kanya dito ni Code na mukhang lalamunin na nga daw si Boruto ng mga Shinju na dahilan upang mabuo nga daw ang Divine Tree nang wala na nga daw siyang kinakailangan na gawin pa. Hindi nga daw inaasahan ni Code na mangyayari ito, pero mukhang pumapabor nga daw sa kanyang sitwasyon na parang natanggalan nga daw siya ng mabigat na pasan-pasan. At kaya nga dahil din sa pangyayaring yan na naipit nga talaga si Boruto, dito nga sinabi ng palaka na kasama niya na kinakailangan na nga daw talaga na makaalis dito ni Boruto dahil tatandaan nga daw ni Boruto na kapag siya nga daw ay nawala o namatay, paniguradong wala na nga daw saysay ang mga bagay-bagay. At kaya nga dahil na mukha talagang walang laban dito si Boruto, kaya ang nangyari ay sinunod na nga lang ni Boruto yung utos sa kanya ng palaka na umalis na nga muna daw sa lugar na to. Kaya muli nga siyang gumamit dito ng Hiraishin at nag-dagger out sa lugar na to. At nang maka-out na nga dito si Boruto, dito nga siya sabi ng isang Shinju na nasa ere na maswerte nga daw si Otsutsuki Boruto dahil kakagising pa nga lang daw ng kanilang mga pagkakakilanlan. Ang pagnanais o pagnanasa pa nga daw sa kaalaman ay lumalago pa nga daw sa kanilang katauhan na lumampas pa nga daw ito sa kanilang instinct na nagnanais nga nakainin o lamunin si Boruto. Tumakas o tumakbo nga daw si Boruto saan man daw nito gustuhin pumunta, hindi pa rin naman daw nito matatakasan ang kanyang kapalaran. At matapos nga ang mga salaysay na yan, lumipat na nga ang panel dito na kung saan si Boruto ay nandito na nga sa isang puno habang siya nga ay humihingi ng tawad dito sa kanyang kasama dahil siya nga daw ay nagpanik. Dahil nga sinasabi rin ng kasama niya dito na sinusubukan nga ba daw ni Boruto na sirain ng planeta. Wag na nga rin daw ulit na gagawin yun ni Boruto. At itong ang taong kasama niya dito ay wala ngang iba kundi itong si Kashin Koji na sinasabihan nga ulit nito si Boruto na hindi naman daw niya sinusubukan itong pakalmahin, na gusto lang naman daw niya sabihin dito kay Boruto na mangyayari at mangyayari nga daw kasi talaga ang mga bagay-bagay na to sa mataas na tsansa o possibility na kahit ano naman daw kasi ang kanilang gawin wala rin naman daw magbabago. Pero kahit ganun pa man patuloy pa rin naman daw sila na lalaban. At kaya nga dahil din sa bagay na yan nabigo nga si Boruto sa kanyang plano, dito nga humingi na rin siya ng tawad kay Sasuke dahil nga mukhang kinakailangan pa nga daw ni Sasuke na maghintay ng matagal. Ito nga si Sasuke na naging isa na nga ring puno. So ayan nga guys ang ating huling panel dito para sa chapter na to ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 4. At kaya hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.